Ira, pwede ba kita makausap? Ira, bumalik ako sa party, pero wala ka na ron. Nag-text ako sa'yo, tumawag, hindi ka sumasagot. Look, gusto ko lang mag-sorry. Pasensya na, hindi kita nasamahan sa party. It's alright. You made it clear na mas importanteng maihatid mo yung kaibigan mong si Atty. Matias kaysa mag-enjoy na kasama ako. Babawi ako. Just tell me how babawi ako. Bonnie, can't you see? I'm trying to work here. Bakit hindi na lang si Atty. Matias yung istorbohin mo? I'm sure na mas magiging happy ka with her company. Total, special naman siya sa'yo eh. Teka, nagsiselos ka ba? Ako? Nagsiselos? Ba't naman ako magsiselos? Eh sino ba naman ako? Eh colleague lang naman yung tingin mo sa akin. At isa pa, there's nothing between us. Hindi, kasi kung nagsiselos ka... Look, this is not how I plan to tell you this, but... Hindi lang colleague ang tingin ko sa'yo. What do you mean? You are special to me. Alam ko, hindi pa tayo ganun magkakilala, but I want to know you more. I want to know you more because I like you. Hindi lang basta colleague. I like you more than a friend. Mel, sandali, mag-usap muna tayo. What more do you want? Hindi pa ba enough sa'yo na naitsipwera na ako dito sa high-profile case dahil sa pagiging bida-bida mo? Hindi ko naman kontrolado yung desisyon ng mga boss natin eh. Kung ako yung papapiliin, hindi ko tatanggapin yung kaso para ma-retain sa'yo. Pwede ba? Tantanan mo na yung pagiging innocent effect mo? I'm not buying it. For all I know, kaya ka lang naman malakas at mabango dun sa mga partners dahil sa pagiging bida-bida at pagiging sip-sip mo kay Ma'am Lorena. Siguro, ikaw mismo ang nag-request kay Ma'am Lorena na matanggal ako dito sa kaso para makuha mo yun. Grabe ka naman, Mel. Naisip mo talagang magagawa ko yun. Bakit ko naman gagawin yun sa isang kaibigan? Kaibigan? Tigilan mo nga yung ilusyon mo na magkaibigan tayo. Actually, nagsisisi na nga ako na naging mapait ako sa'yo eh. Kunwari ka lang palang santa. Yun pala, gusto mo lang akong mapahiya at maungusan ako. Kaya consider this as a declaration of war, Lilet. Tapos na ang pagiging good girl ko sa'yo. So you better watch out. Dahil ginising mo ang malditang Melissa. And I will do what I do best. To make your life a living hell. Have you heard from Ramir lately? How is he doing in Australia? Baka naman puro naman business yung inaasikaso niya, napapabayaan niya yung sarili niya dahil puro business expansion yung ginagawa niya doon. 2 weeks ago pa yung huling correspondence namin ni Ramir. Mukhang maayos naman yung lagay niya doon. Do you happen to know where he's staying there in Australia? Baka naman pwede ko siyang sundan para naman meron siyang makasama. I'm sorry, Patricia. Pero hindi dinisclose ni Ramir sa akin kung saan siya tumutuloy. Even if I knew, hindi ko rin naman maaaring sabihin sa'yo eh. Dahil mahigpit ang bilin ng asawa mo na hayaan mo na siyang mag-isa. I guess he wants to sort all of his problems all by himself. You know,
I just hate that feeling na hindi ko man lang madamayan yung asawa ko para kung walang kwentang wife. Don't think that way. Sandali. Waiter! To hire those. Hey, Van! Is that you, Panyero? Piero, Nice to see you here. Kamusta? Okay, okay naman. Lorena, my wife, Hello, good evening. we were just actually about to have dinner. By the way, I would like you to meet a client and a good friend of mine, Mrs. Patricia Engano. Patricia, this is Attorney Constantino De Leon of DNR Law, and of course his beautiful wife, Lorena. Actually, we already know each other. Yes, we've met at a charity event. A pleasure to meet you. I'm sorry, Engano, would you happen to be related to Ramir Engano of RLE Manpower Enterprises? He's my husband. Kilala kasi ang husband mo sa employment industry. Is he here? It would be an honor to meet him. Some other time, he's in Australia. Alam mo, masyado na natin naiistorbo yung dinner nila and our table is waiting. So let's go. Yes, of course. Trisha, it's nice to meet you again. Me too. All right, Panyero, let's play golf sometime. Sure, Paniero. All right? Take care. Enjoy the Ay, Ineng, mamumuti lang talaga yung mata mo sa kakahintay dyan. Oo. May tama na. Huwag ka nang umopia kasi nadalating pa yun si Bonnie para sunduin ka dito tapos ihahatid ka. Hindi mo yan. Kasi malamang, yung taong yun, natauhan na yun. Oo, na-realize niya na talaga naman wala siya mapapala sa pag-aaksaya niya ng oras sa'yo. Tsaka mabait po si Bonnie. Hindi ko siya kagaya ng iniisip niyo. Ay, hindi kaya. Pare-pareho yung mga yan. Oo, naku, yung ko ba dito? Lilit, hindi ka na talaga nasanay, no? Tignan mo, ang mga taong yan, walang gagawin, kundi i-abandona ka. Tapos, iwanan ka sa ere. Tignan mo yung nanay mo. O, yun ang ginawa sa'yo. Si Sir Camille, yun din ang ginawa sa'yo. Kaya panigurado, yan si Nay. Bonnie, ganyan-ganyan din ang gagawin sa'yo. Nay, tama na ho. Mapapaagay menopause niyo pagtuloy yung pinag-initan yung bestie ko eh. Bakit totoo naman yung sinasabi ko? Tsaka isa pa, dapat nga nagpapasalamat sa akin yan si Lilit kasi nire-real talk ko sa para hindi siya umasa, para hindi masyadong masakit. Ganon. Alam mo dapat mong gawin? Sumunod ka sa akin doon, sa tindahan ng daming tao. Ha? Sumunod ka sa akin. Opo, Nay. Bestie. Sorry ah.